Magandang araw sa iyo, Ate Che. Ako, si Shobi. Kailanman ay hindi ako naniwala sa mga kwentong bayan tungkol sa aswang o anumang nilalang sa dilim. Para sa akin, mga sabi-sabi lamang ang mga iyon. Mga kwentong gawa-gawa lamang ng matatanda upang matakot at sumunod ang mga musmos. Lumaki man ako rito sa Visayas. Matagal na rin akong nanirahan sa Pangasinan, kasama ang asawa kong si Greg. Siya ay isang inhinyero, tubong Pangasinan, at dahil malawak ang sakop ng kumpanyang kanyang pinapasukan, napagkasunduan naming lumipat muli pauwi rito sa aking probinsya. 6 na buwan na ang tiyan ko noon, bitbit ang aming pangatlong anak, nang bumiyahe kami pabalik dito. Nahirapan na kasi akong manatili sa Pangasinan. Wala na kaming mga kamag-anak doon, laging nasa trabaho, at malayo si Greg. At napakahirap buhatin at alagaan ang 2 kong anak, 8 at 4 na taong gulang pa lamang, habang ako ay nagdadalang tao. Kaya mas naging magaan ang loob ko nang umuwi kami rito. Nandito ang aking mga magulang, si Aling Meli, at ang aking ama, na handang tumulong at mag-alaga sa amin. Si Greg naman ay nagpalipat ng trabaho sa sangay dito sa Visayas, upang sama-sama kaming manatili at manirahan sa lugar na aking kinagisnan. Noong unang buwan, payapa at masaya ang lahat. Sariwa ang hangin, masarap ang mga pagkain, at panatag ang loob ko dahil nasa tabi ko ang pamilya ko. Akala ko ay magiging ganun na lang palagi ang aming pamumuhay. Tahimik at walang gulo. Pero unti-unti, habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin at ang takbo ng mga pangyayari. Dito nagsimula ang lahat, at naranasan ko mismo ang mga bagay na dati ay tinatawanan ko lang at itinuturing na kathang-isip lamang. Nagsimula ito sa mga gabing akala ko ay tahimik at payapa. Madalas akong magising sa kalagitnaan ng gabi dahil may naririnig akong mga kaluskos sa itaas ng aming bubong. Parang mga mabibigat na yapak na naglalakad-lakad, pabalik-balik sa ibabaw ng aming bahay, o di kaya'y mga bagay na kinakaskas ng marahas sa yero at mga kawayan. Kapag titingin ako sa labas ng bintana, wala naman akong makita. Tanging kadiliman lamang at ang mga matatayog na puno ng niyog sa paligid na tila mga higanting nakabantay at nakatingin lamang sa lahat ng nangyayari. Pero ang higit na nakakapangilabot at nagpapatayo sa balahibo ko ay ang tunog na unti-unting naging pamilyar na sa aking pandinig. Ang huni ng tiktik. Matinis ito, paulit-ulit, at parang gumagala sa hangin. Minsan ay parang nasa malayo, minsan naman ay parang nasa tabi na mismo ng aking tainga. Naalala ko ang mga sabi-sabi ng matatanda noon, na noon ko lang naintindihan ng lubusan. Kapag malakas ang huni, ibig sabihin ay nasa malayo pa ang nilalang at ligtas pa tayo. Pero kapag mahina na, halos hindi na marinig, o parang bumubulong na lamang, doon ka dapat matakot. Dahil ibig sabihin, nasa malapit na sila, nasa tabi na ng bahay, nakabadya, naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang pumasok. Madalas din kaming makakita ng mga ibong dumadapo sa pinakamataas na sanga ng mga puno ng niyog sa aming bakuran, lalo na kapag malapit ng bumabi o kakatapos lang ng ulan. Kulay itim ang mga ito, kahawig ng mga uwak, pero mas malaki ang katawan, mas mahahaba at malalapad ang pakpak, at kakaiba ang tindig at galaw. Nakakapangilabot tumingin ang mga mata nila. Tila may talino, tila nakakakita, at tila nakatuon ang kanilang paningin mismo sa akin at sa aking tiyan. Kapag nandoon ang mga ibong iyon, parang humihinto ang lahat ng tunog sa paligid, pati ang huni ng mga kuliglig, at bumabalot ang isang mabigat at nakatatakot na katahimikan na parang sumasakal sa iyong dibdib. Ngunit ang pinakamasakit at nakababahala sa lahat ay ang nararamdaman ko mismo. Sa tuwing maririnig ko ang huni ng tiktik o kapag naroon ang mga kakaibang ibon sa mga puno, bigla na lamang sasakit ang tiyan ko. Hindi ito ang karaniwang pananakit o hilab na nararamdaman ng isang buntis. Ito ay matalim, tumatagos hanggang sa buto at utak. Parang may hinihila, kinukuha o sinisipsip na puwersa mula sa aking sinapupunan.
Yuyuko ako sa sakit. Mapapahawak ng mahigpit sa aking tiyan, habang pinapakalma ang sarili at ang sanggol sa loob. At pakiramdam ko ay unti-unting humihina at nauubusan ng lakas ang aking katawan. Samantala, ang puso ko naman ay kumakabog ng mabilis dahil sa takot na hindi ko maipaliwanag. Pero damang-dama ko na may kakaibang puwersa ang sumusubok lumamit sa akin at sa dinadala kong sanggol. Napansin ito ni Nanay Meli. Nakita niya kung paano ako magbago ng anyo tuwing gabi, kung paano ako manginig, mamutla, at mapapahawak sa tiyan ko na parang may inaagaw sa akin. Dahil alam niyang hindi ito simpleng karamdaman lamang o epekto ng pagbubuntis. Tumawag siya ng isang kilalang manggagamot at albularyo mula sa kabilang baryo. Isang taong pinagkakatiwalaan at kilala sa aming lugar. Nang dumating ang matanda, tiningnan niya ako ng maigi, nilibot ang tingin sa paligid ng bahay, at seryoso at may pag-aalala siyang nagsalita. Sinabi niyang hindi kami ligtas. May mga nilalang sa dilim na matagal nang nakabantay sa aming tahanan, at dahil buntis ako at nagdadala ng buhay, ako ang naging pangunahing puntirya nila. Nagbigay siya ng mga utos at mga panangga na dapat naming sundin ng mahigpit. Maglagay kayo ng asim, bawang at mga dahong pangontra sa bawat sulok ng bahay, sa may mga bintana, pintuan at maging sa ilalim ng bahay. Paalala niya ng mariin. Huwag ninyong aalisin o babawasan ang mga ito, at laging isara ang lahat ng butas o puwang na maaaring pasukan ng hangin o anuman. Hindi natin alam kung kailan sila tatangkain o matake o pumasok, kaya dapat laging handa at protektado ang inyong tahanan, lalo na ang ina at ang sanggol. Sinunod namin ang lahat ng kanyang sinabi. Puno ng asin, bawang at mga dahon ng aming tahanan mula noon. Kahit si Greg, na tulad ko ay dating hindi naniniwala sa mga ganitong bagay, ay napilitang sumunod at nabahala dahil nakikita at naririnig na rin niya mismo ang mga kakaibang pangyayari at ang hirap at pagdurusa ko tuwing gabi. Dumaan ang mga buwan na laging may halong pangamba at pagbabantay ang bawat araw at gabi. Ngunit sa tulong ng mga panangga, dasal at walang sawang pagbabantay ng aking pamilya, nakaraos kami ng ligtas. Dumating ang inaasahang araw ng panganganak, at sa kabila ng lahat ng takot at pagsubok na aming pinagdaanan, ligtas at maayos kong nailabas ang aming pangatlong anak. Malusog at malakas ang sanggol, at doon lang nabawasan at unti-unting nawala ang bigat at takot na matagal kong pasan sa aking dibdib. Simula noon, napagdesisyunan na namin dito na manatili at tumira ng tuluyan sa Visayas. Nagpagawa kami ng isang maliit, ngunit maayos at matibay na bahay sa tabi mismo ng bahay ng aking mga magulang upang laging may kasama at bantayan ang isa't isa. Dito na kami nanirahan ng masaya at payapa. Kahit minsan ay naririnig ko pa rin ang huni ng tik-tik sa malayo, o nakikita ang mga kakaibang ibon na lumilipat sa ibabaw ng mga puno ng niyog, hindi na ako takot tulad doon. Alam ko na ngayon ang katotohanan, na ang mga kwentong dati ay tinatawanan ko lang, ay totoo, at nakatira sila sa dilim, nag-aabang at bahagi na ng buhay dito sa aming probinsya.